Naging usap-usapan ng mga estudyante ng ibang paaralan ang napakalakas na vitality na naramdaman nila kanina. Hanggang ngayon nga raw ay nakakaramdam pa rin sila ng takot kapag naaalala nila ito. May mga nagsabi rin na narinig nga raw nila na galing sa Sun City ang estudyante na nagpalabas nito. Naisip ni Fang Ping na pakiramdam niya nga raw ay para siyang naging isang bully ng mga maliliit na bata. Pero iisipin na nga lang daw niya na parang binigyan niya lang ang mga ito ng kaunting leksyon. May bigla na lang humawak sa isang braso ng ating bida. Hanggang sa hinila siya nito papasok sa loob ng isang pinto. Nagtaka si Fang Ping noong makilala na niya kung sino ang taong humila sa kanya. Sinabihan ni Tan Shenping ang ating bida nang kainin daw nito ang dala niyang rank 1 vitality pill at nang lumaki ang potensyal nito para maging isang martial artist. Naguluhan si Fang Ping sa iminumungkahi ni Tan Shenping. Sinabihan niya ito nang hindi niya raw masusunod ang ipinapagawa nito sa kanya. Ang rank 1 vitality pills nga raw ay may malakas na epekto kumpara sa mga ordinaryo nitong bersyon. Kapag daw ikinonsumo ito ng isang ordinaryong tao na hindi pa napapatibay ang mga taglay nitong buto ay maaaring makasira ito sa katawan o kaya naman ay maging sanhi pa ng kamatayan. Sinabi ni Tan Shenping na hindi na nga raw kailangang mag-alala ng ating bida dahil perpekto na naman daw ang pundasyon nito. Maaari na nga raw itong kumonsumo ng rank 1 vitality pill para maparating nito sa 149 kal ang taglay nitong vitality, at nang maabot nito ang sukdulan ng potensyal para maging isang martial artist. Sumagot ulit si Fang Ping nang hindi niya raw ito gagawin dahil masyado nga raw itong mapanganib. Ipinaalam ni Tan Shenping na nanggaling pa raw ang request na ito mula kay Chief Jin Kem-ing ng Ruiyang Department of Education. Binalaan niya ang ating bida nang wala raw magandang maidudulot ang pagtanggi sa hinihinging pabor ng isang rank 3 martial artist. Naisip ni Fang Ping na mukhang sinusubukan na raw siyang takutin ng matandang ito. Dahil doon ay ipinaalam na niya rin dito na narinig nga raw niya sa kanyang brother Wang na nakapag-breakthrough na rin ito sa pagiging isang rank 3 martial artist. Nagulat si Tan Shenping noong sabihan siya ng ating bida nang bakit nga raw hindi nito tawagan si Wang Jinyang at nang malaman nila kung ano ang opinyon nito. Kinabahan at napabuntong hininga si Tan Shenping matapos nitong marinig ang inilahad ni Fang Ping. Agad siyang humingi ng tawad at nangatwiran na wala lang daw siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa ipinag-uutos sa kanya. Pinakiusapan niya ang ating bida nang tulungan daw sana siya nito sa pagkakataong ito. Napangiti si Fang Ping noong sabihin ni Tan Shenping na maaari raw siyang magbigay ng kondisyon kapalit ng kanyang pagpayag. Hanggang sa sinabi na nga niya na kapag daw dinalhan siya ng mga ito ng 2 rank 1 vitality pills at ng 2 million yuan, ay ilalagay niya raw sa panganib ang buhay niya para mapagbigyan ang mga ito. Naisip ni Tan Shenping na malamang nga raw ay halos hindi na mapalagay ngayon si Jin Kem-ing kaya kahit ano pang hingi ni Fang Ping ay hindi na ito makakatanggi. Nagsalita si Tan Shenping at sinabi na pumapayag na raw siya sa kondisyon ng ating bida. Aalis na sana ang ating bida pero sinabihan muna nito si Tan Shenping nang gawin na raw nitong 3 rank 1 vitality pills ang kanyang ni-request, ibigay na lang daw nito mamaya sa kanya ang 2 vitality pills. Napaisip si Tan Shenping kung isa lang ba raw talagang estudyante si Fang Ping, naisip pa nga raw siya nitong bigyan ng benepisyo sa kondisyon na hinihingi nito. Doon na siya nakumbinsi na hindi nga raw talaga karaniwan ang binatang ito. Pagdaan ng ilang minuto ay sumalang na sa physical assessment test ang mga martial arts student ng iba't ibang paaralan. Ginagawa ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya para mapataas nila ang kani-kanilang vitality score. Una nang lumabas ang mga resulta mula sa mga paaralan ng Xingxi High School at Anping High School. Kinakabahan na si Jin Kem-ing habang iniisip kung wala nga ba raw estudyante sa batch na ito ang makakakuha ng 120 kal o higit pa. Napahinto siya sa pagtitingin ng mga resulta noong makita niya ang pangalan ni Fang Ping. Agad niyang sinabihan ang isa niyang tauhan na hanapin daw agad nito ang surveillance video ng ating bida. Hanggang sa nakita na nga nila si Fang Ping na halos mag-uumpisa ng sumalang. Naisip ng ating bida na hindi raw niya inasahan na may nakalagay rin na surveillance camera sa loob ng maliit na vitality room. Mukhang kailangan nga raw niyang umarte habang sumasalang siya sa kanyang physical assessment. Mayroon naman daw siyang system kaya hindi na niya raw kailangang gumamit ng rank 1 vitality pill. Papalitan na nga lang daw niya ito ng ordinaryong vitality pill para walang makahalata sa pagtaas ng kanyang vitality.
Nilunok na ng ating bida ang kinonsumo niyang vitality pill. Bigla siyang nagtaka kung bakit daw iba ang nararamdaman niya ngayon gayong isa rin lang naman itong ordinaryong vitality pill. Ang kaibahan nga raw nito ay parang mas naging malakas na ang epekto nito. Wala na nga raw siyang kailangang gawin dahil mataas na mismo ang concentration level nito. Humiyaw si Fang Ping at ginaya ang reaksyon ng ibang estudyante para hindi magduda ang mga taong nanunood sa kanya. Sinisimulan na ng machine ang pagsukat sa vitality score ng ating bida. Sa ngayon ay hanggang 119 cal pa lang ang nasusukat nito. Naisip ni Jin Keming na kapag daw hindi naabot ni Fang Ping ang kanyang inaasahan matapos nitong tumanggap ng mga bagay mula sa kanya, ay hinding-hindi niya nga raw ito palalampasin. Abot tenga ang naging ngiti ni Jin Keming noong makita na nito ang huling resulta ng ating bida. Lumabas sa special vitality machine na 149 ang vitality score nito. Nagsama-sama ang mga martial arts student ng Sun City sa loob ng Physical Assessment Center meeting room. Sinabi ng nasa unahang teacher na inanunsyo na raw ng Department of Education ang vitality requirements ngayong taon. Binanggit niya na kailangan daw ng mga itong magkaroon ng 115 cal o higit pa para magawa ng mga itong makapasa. Nag-alala ang karamihan dahil napakataas na nga raw ngayon ng required na vitality score. Noong kabilang taon nga raw kapag mayroon ka ng 112 cal ay makakapasok ka na sa isang martial arts university. Marami sa kanila ang nangangamba na baka raw bumagsak sila ng dahil sa taas ng bagong pamantayan. Sinabi ng nasa unahang teacher na gaya nga raw ng lagi niyang ipinapayo sa mga ito, huwag daw ang mga itong mawawala ng pag-asa dahil maaari pa naman daw silang sumubok sa mga susunod na taon. Pinatahimik na nito ang mga estudyante dahil babanggitin na raw niya ang listahan ng mga nakapasa. Tinanong ni Wu Jihao ang ating bida kung bakit daw hindi man lang ito kinakabahan matapos nitong marinig ang required na vitality score. Tumugon ang ating bida at tinanong si Wu Jihao kung mataas na ba raw talaga ang 115 cal. Sumagot si Wu Jihao at tinanong kung hindi pa ba raw halata sa reaksyon ng kanilang mga kabatch. Tinanong niya rin si Fang Ping kung ano raw kaya sa palagay nito ang nakuha nitong vitality score. Sumagot naman ng ating bida na marahil raw ay nakakuha siya ng 149 cal. Tumawa si Wu Jihao at sinabihan ng ating bida nang talagang nagagawa pa nga raw nitong magbiro kahit sa mga ganoong oras. Hanga nga raw talaga siya sa kakayahan ng ating bida na makapagpasaya kahit na ano pa man ang sitwasyon. Iginiit ni Fang Ping nang hindi naman daw siya nagbibiro. Patuloy pa rin ang nasa unahang teacher sa pagbanggit ng pangalan ng mga nakapasa. Natuwa si Yang Jian noong banggitin ng teacher na kabilang raw siya at nakakuha raw siya ng 116 cal. Pasimple rin na nagyabang si Wu Jihao noong tawagin na ang kanyang pangalan. Tuwang-tuwa ito dahil nakakuha nga raw siya ng 120 cal. Kinilabutan ang nag-aanunsyong teacher noong makita na nito ang resulta ng ating bida. Sinabihan niya ang lahat ng mga estudyante na sabay-sabay daw nilang batiin si Fang Ping. Napakahusay nga raw nito dahil ito ang nakakuha ng first place sa kanilang Ruiyang City sa resulta na 149 cal. Nanatili naman na mahinahon ng ating bida dahil inasahan na niya ang resultang ito. Napatanong ang ibang mga estudyante na nagmula sa ibang klase kung sino raw si Fang Ping, napapaisip sila kung kabatch ba raw talaga nila ito. Hanggang sa may nagsalita na parang isang araw ito sa mga kaklase ni Wu Jihao. Namamangha silang lahat sa taas ng nakuha nitong resulta. Tinanong ni Wu Jihao ang ating bida kung talaga nga bang nakakuha ito ng 149 cal. Sumagot naman si Fang Ping at tinanong kung hindi pa rin daw ba ito maniniwala kahit na ang nasa unahang teacher na ang nagdeklara nito. Sinabi ng lalaking teacher na ang mga pangalan daw na nabanggit niya ay ang mga estudyante na nakapasa sa physical assessment. Pinayuhan niya ang ibang mga estudyante nang wag daw ang mga itong malungkot kung hindi man ang mga ito nakapasa. Maaari pa naman daw ang mga itong sumubok muli sa mga susunod na taon. Pumatak ang luha ng isa sa mga kaklase ng ating bida. Sinabi ni Zonnan na pinag-ipunan pa nga raw ng kanyang mga kapamilya ang pera na ipinanggastos niya sa pagkuha niya ng martial arts exam, paano nga raw siya ngayon magpapaliwanag sa kanyang mga magulang. Naisip ni Fang Ping na gaya nga raw ng inaasahan niya, hindi lahat ay papalari na makapasa sa martial arts exam. Naalala rin niya ang laki ng wealth value na ginamit niya para sa paulit-ulit na pagbabalik ng kanyang vitality,
Hindi nga raw ito makakayang gawin ng mga estudyante na nanggaling sa isang ordinaryong pamilya. Hinawakan ni Fang Ping ang balikat ni Zonnan para palubagin ang loob nito. Sinabihan niya ito ng marahil ay mahirap nga raw tanggapin ang nakuha nitong resulta, pero dapat nga raw ngayon pa lang ay maging mapili na ito sa mga kakainin nitong pagkain habang naghahanda ito sa susunod na martial arts exam. Binanggit ng ating bida na natatandaan nga raw niya na paborito ni Zonnan ang pagkain ng French fries. Manlilibre nga raw siya ngayon at maaari nitong bilhin ang lahat ng gusto nitong kainin. Sinabi ng mga kaklase ni Zonnan na dahil nga raw may nagpresenta ng panlilibre, dapat nga raw ay magsaya na silang lahat. Sinabi rin ni Zhang Hao na sa sipag nga raw ni Zonnan ay tiyak sila na magagawa na nitong makapasa sa martial arts exam sa susunod na taon. Pinigilan na ni Zonnan ang kanyang luha nang dahil sa suporta ng kanyang mga kaklase. Hanggang sa bumalik na nga ang kanyang sigla at sinabi na sama-sama na nga raw silang bumili ng mga masasarap na pagkain. Napangiti si Fang Ping dahil nakatulong sila para mawala ang lungkot na nararamdaman ni Zonnan. Masaya ang mga magkakaklase sa ginawang panlilibre ng ating bida. Napahinto sila sa paglalakad noong tanungin sila ng isang lalaki kung sa palagay ba raw nila ay hindi patas ang nagaganap na martial arts exam. Sinabi ng lalaki na ang mga bumabagsak nga raw na tao ay mananatili lang sa mababang klase ng pamumuhay sa buong buhay nila, kaya bakit nga raw sila susunod sa batas na ginawa ng mga martial artist? Nagtaka ang lahat kung ano ba raw ang mga sinasabi ng lalaki na may tato sa mukha. Pinagpatuloy ng lalaki ang pagsasalita at sinabi na pagdaan daw ng ilang taon ay mawawasak ang kanilang mundo nang dahil sa mga martial artist. Kaya dapat nga raw ay sumamba ang mga ito sa totoong Panginoon para mailigtas nila ang sangkatauhan. Inaya ng lalaki ang grupo ng ating bida na sumali raw ang mga ito sa kanila para sabay-sabay nilang parusahan ang mga mapagmataas na martial artist na pinamumunuan ng mga grandmasters. Napaisip si Fang Ping kung sino ba raw talaga ang lalaking ito. Sinabihan niya ang kanyang mga kaklase na mukhang hindi raw normal ang kaharap nilang lalaki, mas mabuti pa nga raw na maghanap na lang sila ng ibang madadaanan. Sumang-ayon naman ang lahat kaya nagmadali na sila ng pag-alis para iwan ang lalaki na may tato sa mukha. Humabol ang lalaki at hinawakan ang kamay ng isa sa kanila. Sinabihan nito si Zonnan nang huwag daw itong umalis, dadalhin niya nga raw ito sa lugar kung saan ito nararapat. Umalma si Zonnan at sinabihan ng lalaki nang bitawan daw siya nito. Sinabihan naman ng lalaki si Zonnan nang huwag daw itong mag-alala dahil hindi naman daw nila ito sasaktan. Ang kanilang araw totoong Panginoon ay itinetroto ng maayos ang mga mababait na tao. Nagsalita si Fang Ping at sinabihan ang lalaki nang hindi ba raw sinabi na ni Zonnan na bitawan na siya nito. Kinabahan ang lalaki noong maramdaman nito ang matinding pressure na ipinapalabas ng ating bida. Pinagpatuloy ni Fang Ping ang pagpapalabas ng kanyang mataas na vitality para takutin ang lalaki. Wala nang nagawa pa ang lalaki kundi bitawan na ang kamay ni Zonnan. Noong makawala na si Zonnan ay agad itong tumakbo sa kanyang mga kaklase. Napaisip si Fang Ping kung parte ba raw ang lalaking ito ng isang kulto. Nagtataka rin siya kung bakit wala man lang daw sumisita dito kahit na nanggugulo na ito ng ibang tao. Pinayuhan ni Wu Jihao ang ating bida nang wag na raw nitong pansinin ng lalaki, umalis na nga lang daw sila doon. Naisip ni Fang Ping na hahayaan na nga lang daw niya ito, hindi na raw niya kailangan pang intindihin ang mga ganoong klase ng bagay. Ngayon nga raw ay mas kailangan na mag-focus siya para sa kanyang practical test at specialized studies assessment na gaganapin bukas at sa susunod na araw. Bigla na lang ngumiti ang naiwang lalaki habang pinagmamasdan ang papaalis nating bida. Kinabukasan ay nagpatuloy na muli ang nagaganap na martial arts exam. Sumalang ang bawat martial arts student sa kani-kanilang practical test. Dito ay tinitingnan kung gaano sila kabilis at kung gaano sila kalakas. Noong sumunod na araw ay doon naman naganap ang kanilang specialized studies assessment. May pagkapasaway man si Fang Ping pero pinaghandaan niya rin ng mabuti ang araw na ito. Natuwa ang lahat ng mga martial arts student noong matapos na ang huling araw ng kanilang martial arts exam. Ngayon ay hihintayin na lang nila kung kailan lalabas ang kanilang mga resulta. Masaya na sinalubong ng ibang mga magulang ang kani-kanilang mga anak. Nilampasan ni Fang Ping ang mga ito dahil alam niya na sa kanilang bahay siya hinihintay ng kanyang mga kapamilya. Agad na tinawag ng isang lalaki ang kanyang mga kasamahan noong mapansin nito na lumalabas na ang mga martial arts student.
Itinuro niya rin sa mga ito ang direksyon kung nasaan ang ating bida. Sinabi niya na ito nga raw ang estudyante na nagtataglay ng mataas na vitality. Sinabi ng isang babae na malaki nga raw ang potensyal nito na maging isang martial artist at mapabilang sa privileged class sa hinaharap. Nagsalita ang isang lalaki na lahat nga raw ng tao na kabilang sa mataas na pribilehiyo ng pamumuhay ay nararapat ng mamatay. Sumang-ayon ang babae at sinabi na makasalanan nga raw ang mga taong ito kaya nararapat lang ang mga itong parusahan. Naroon nga raw ang kanilang grupo para linisin ang kaluluwa ng mga ito. Sinabihan ng babae ang kanyang mga kasamahan na ang mga ito na raw ang bahala sa ibang mga estudyante, ipaubaya na nga raw ng mga ito sa kanya ang binata na mayroong mataas na vitality. Isa-isa nang lumabas ang buong grupo sa loob ng kanilang dalang sasakyan. Agad ang mga itong tumakbo papalapit sa mga tumpukan ng mga estudyante at mga magulang. Walang kamalay-malay ang mga estudyante na may bigla na lang hahampas mula sa kanilang likuran. Ipinagtanggol at pinrotektahan ng mga magulang ang mga bumagsak nilang anak mula sa mga nanggugulong kalalakihan. Agad naman na tumakbo ang iba noong mapansin na ng mga ito ang nangyayaring kaguluhan. Pinigil ng mga taong nanggugulo ang pag-alis ng mga martial arts student. Inaatake nila ang mga ito gaya ng napag-usapan nilang plano. Nagtaka ang papalabas na si Fang Ping kung bakit nagtatakbuhan ang ibang mga tao. Napangiti ang may tato na babae noong makalapit na ito sa kanyang pakay. Sinabihan niya ang ating bida na bago nga raw ito umalis ay ialay muna nito ang kaluluwa nito sa kanilang totoong Panginoon. Nabahala si Fang Ping noong mapagtanto nito na may aatake na pala sa kanya. Mabuti na lang at mabilis siyang nakakilos at agad na isinangga ang dalawa niyang braso mula sa suntok ng babae. Nakaramdam ng kaba ang ating bida noong mapagtanto din ito na isang martial artist ang umaatake sa kanya. Natuon ang pansin ni Fang Ping sa marka na nakatato sa mukha ng babae. Mukhang kasamahan nga raw nito ang lalaki na kabilang sa isang kulto, na nangharang sa kanila noong isang araw. Habang naghahanda para umatake ay napapaisip ang ating bida kung naroon ba raw ang mga ito para gumanti sa kanya. Sinipa ni Fang Ping ang ulo ng babae pero hindi ito nagtagumpay. Noong masangga ng babae ang kanyang pag-atake ay nakaramdam siya ng sakit sa kanyang binti. Naisip niya rin na hindi pa nga raw siya natututo ng kahit na anong battle skill kaya umaasa lang siya ngayon sa lakas ng kanyang katawan. Bigla na lang hinawakan ng babae ang damit ng ating bida. Matapos noon ay bigla na lang ibinalibag ng babae ang katawan ni Fang Ping. Naghanda na rin agad ito para suntukin ang ulo ng ating bida. Nabasa ni Fang Ping ang gagawin ng babae kaya agad niya itong sinipa sa paa. Nawala sa balanse ang babae kaya nagmintis ang ginawa nitong pag-atake. Naisip ni Fang Ping na hindi nga lang daw panggugulo ang pakay ng babae, talagang gusto nga raw siya nitong patayin. Napaisip rin ng ating bida kung ano raw kaya ang rank ng babaeng ito at bakit nagawa raw agad nitong mabutas ang daan gamit lang ang isa nitong suntok. Noon nga raw ay nagawa niyang matalo ang rank 2 martial artist na si Huang Bin, nang dahil lang sa napainom niya ito ng pampatulog. Ngayon nga raw ay isa ng martial artist na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kinakaharap. Kinabahan si Fang Ping at napaisip kung ito na ba raw talaga ang kanyang katapusan. Pero hindi nangyari ang kanyang ipinapangamba noong may bigla na lang tumulong sa kanya. Kumalat sa mukha ng ating bida ang dugo na nagmula sa ulo ng babae. Tumilapo ng malayo ang katawan ng babae nang dahil sa lakas ng pagkakasuntok dito. Ang lalaki na tumulong sa ating bida ay isang martial artist na nakapang uniforme ng pangpulis. Sinabi ng lalaki na hindi raw nila inasahan na manggugulo ang mga taong ito maging sa mismong venue ng martial arts exam. Halos natitigilan pa si Fang Ping nang dahil sa mga biglaang pangyayari. Tinanong ng lalaki ang ating bida kung ayos lang ba raw ito. Nagulat si Fang Ping noong pagmasdan muli nito ang direksyon ng bumagsak na babae. Wala na itong buhay at umaagos na ang dugo nito mula sa nabasag nitong ulo. Bigla na lang bumaliktad ang sikmura ng ating bida noong makita nito ang kalagayan ng babae. Hindi rin siya makapaniwala na mamamatay na agad ito nang dahil lang sa isang suntok. Tinanong muli ng lalaki ang ating bida kung ayos lang ba raw ito. Sinabi niya rin na kahit sino nga raw ang unang beses na makasaksi ng ganoong pagkamatay ay makakaramdam ng pagsusuka. Pagkaraan ng ilang minuto ay tinanong ng lalaki kung bumuti na ba raw ang pakiramdam ng ating bida.
Tinanong ni Fang Ping ang lalaki kung maaari ba raw niyang malaman kung sino ito. Nagpakilala ang lalaki na nagmula raw siya sa Criminal Investigation Bureau. Tinanong naman ng ating bida kung sino naman daw ang mga taong nanggulo. Sumagot ang lalaki na mga nababaliw na tao lang daw ang mga ito. Naasar si Fang Ping at sinabihan ang lalaki nang wag na nga raw itong magbiro. Tingin ba raw nito ay mareresolba na ang nangyaring insidente kapag sumagot ito ng mga grupo lang daw ng mga baliw ang mga taong nanggulo. Sinabi ni Fang Ping na hindi nga lang daw panggugulo ang pakay ng babae dahil balak raw talaga siya nitong patayin. Natahimik ang lalaki matapos nitong marinig ang hinaing ng ating bida. Agad din namang kumalma si Fang Ping dahil alam niya na wala namang kasalanan ang lalaki. Nagsalita na muli ang lalaki at sinabi na naroon na raw ngayon ang Armed Forces at ang Criminal Investigation ng kanilang Ruyang City para magpatrol kaya hindi na raw ulit ito mangyayari. Nagmadali sa pagtakbo si Tan Shenping habang tinatanong ang ating bida kung ayos lang ba raw ito. Tinanong niya rin si Fang Ping kung bakit may dugo ang mukha nito. Tinanong niya kung may masakit ba raw dito at kung kailangan ba raw nitong magpa-ospital.